Napakaraming beses niyo na nabigo. Lalo na po itong si Harry Roque. Ano kaya yung pakiramdam na ang tagal-tagal mo nang umaasa na sa bawat rally niyo halimbawa ay lalabas ang mga kababayan natin, kinagalit niyo ang mga kababayan natin para para lumabas lahat sa lansangan at patalsikin na nga ang Pangulo. Nariyan at laging nakahanda itong si Sara Duterte. Kuno, sabi nga ng isang DDS, kailangan daw nakahanda si Sara Duterte dahil hindi daw sila aalis ng EDSA ngayon hanggat hindi bumababa sa pwesto si PBBM na ngayon ay may state visit sa isang bansa. Yan. Paano yan? Pang ilan na ba yan? At ilan pa bang rally ang kailangan ninyo para mapatunayan nyo na rin sa mga sarili nyo na wala na kayo? Yan po kasi ay ganire. Yung mga pinaglalaban nyo kasi ay hindi tama. Wala sa West, wala sa lugar. Hindi nga alam ng mga naandyan sa mga rally na yan kung ano ang totoo nilang pinaglalaban. Di ba, Harry Roque? Ang sinasabi na to si Harry Roque, lumabas na daw tayo. Tama na, sobra na daw, people power na. Alin ang sobra na? Hindi ba't kayo ang sumusobra na sa mga kahibangan ninyo? Hindi ba't kayo ang sumusobra na sa mga fake news nyo, sa mga paninira nyo? Diba? Hindi ba't kayo ang sobra na? Kaya nga isa-isa kayo, sabihin na natin, sabay-sabay na kayong makukulong. Kaya nga isa-isa na rin kayong nagtatago. Karamihan sa inyo ay nagtatago na. Dahil alam nyo sa mga sarili nyo na wala kayong lusot, na hindi na kayo makakaligtas sa ginagawang pagtutuwid ng ating gobyerno sa mga katulad nyong tiwali. Ang totoong mga tiwali dito ay yung mga nasa paligid ng mga Duterte. Yan ang totoo. Yan ang sobra na, Mr. Harry Roque. May lumabas ba? Meron, syempre. Yung mga lumabas na yun, as usual, ay yung mga hakot at mga kawawang kababayan natin na binayaran. Ikaw daw ang lumabas, Harry Roque. Lumabas ka na rin daw at magpakita ka na rin kung talagang matapang ka. Meron pang panawagan itong si Harry Roque na kuno ay itong simbahang katolika ay nasaan na daw? Bakit wala daw sa labang ito? Patawa ka uli. Talaga lang? Talaga ba? Ang sinasabi niya malalagas daw ang hanay ng mga Katoliko at mukhang lulobo daw ang INC dahil sa ginagawang ito ng simbahang Katoliko na tila ba daw nananahimik at hindi nakikiisa sa kanilang kawalang hiyaan. Mahirap kasi makiisa sa inyo. Sabi ng isang kababayan ko na nagkomento tungkol dito, sana nga daw ay lumipat na sa INC etong mga Katolikong DDS. Mahirap din kasing magsimba daw na ang laging binoboto ay mga corrupt at mamamatay tao naman. Mahirap talaga nakasabay mo sa simbahan yung isang Katoliko na alam mong DDS. Nangyari na ba yan sa atin? Sa akin, oo.